Tara na! What's up boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Dito kami ngayon sa may Edmonton. Yan, medyo maaraw ngayon ano? Pero makulimlim naman. Punta kami dito sa consultant na aming napupusuan at makipag-usap pala. Kasama namin si Ate Rain kasi kukuha rin kami ng SIN number ni Ate Rain. Kasi gusto daw niya mag part-time job na. Pero bago yan, ayun nga sabi ko, pupunta kami dito sa office nila. Makikipag-usap tayo para sa ating PR application or ang ating permanent residency application, boys and girls. So boys and girls, andito tayo sa president ng Canada Vertex Immigration, si Sir Mac. Dito tayo lumapit at nag-seek ng tulong para ma-process ang ating permanent residency dahil trusted talaga yung kanilang immigration consultant. Yan, si Sir Mac. Dito, anong address nyo dito, sir? Dito kami sa 9742 54 Avenue, Northwest Edmonton. Yes, baka may telephone number din kayo. Yes, 587-315-0634. Email address is info@canadaverteximmigration.com. So sa mga gustong pumunta dito sa nasa Edmonton or kahit saan all over Canada, reach out nyo lang sila and very trusted sila, boys and girls. So yun boys and girls, galing na tayo sa Vertex Immigration at nakapirma na naman tayo ng retainers agreement through online. Pumunta lang ako doon kasi para ipasa yung aking work permit dahil nagkaroon ng konting mali yung immigration IRCC kasi instead of food service supervisor na nakalagay dun sa aking work permit, naging cook, which is hindi match sa LAMIA o kaya or LMIA, kaya dapat i-amend namin. So kinuha nila yung original na work permit ko para ipapadala personal doon sa IRCC. Hindi personal pa, i-email din nila sa IRCC kasi kailangan yung original para mapalitan ano. So yun, hopefully makapasok tayo ngayon sa Alberta stream, which is napakahirap ngayon ano, boys and girls, kasi binago nila yung rules or yung pag-a-apply ng permanent residency ngayon, which is naglalabas lang sila once a month. So na pwedeng magpasa, and syempre sa dami-daming gustong maging residents dito or katulad ko na nagbabaka sakaling maging permanent resident dito is kumbaga nagsama-sama dun sa iisang araw na binigay nila para magpasa. Pero every month naman yun nagbibigay sila. Sana makapasok tayo every month. So may chance tayo sa tulong ni Lord. So kung hindi man tayo makapasok this July, ito-try pa rin namin sa August, September, basta per month yan, iba-iba. Sana tuloy-tuloy hanggang sa ma-PR tayo. At pagka ready na tayo ma-PR, syempre sa tulong ni Lord, kailangan pa rin samahan ng prayers pa rin. Yan, boys and girls. At ngayon naman pupunta kami ng Service Canada dahil kukuha kami ng may magtatrabaho na dito, boys and girls. Si Ate Rain, kuha kami ng kanyang working permit. Naiinip siya sa bahay. Gusto niya mag part-time, which is pwede naman no? Kaso nga lang hindi ka kasi dito pwede basta-basta pumasok. Sabi mo gusto mo mag-apply kasi kailangan dito ng parang SSS or yung SIN number na tinatawag nila. Ayan. So yun. Kita-kits, boys and girls. Update na lang ulit namin kayo sa susunod kung ano na bang progress. Tama. Pumasok kami dito sa loob. Parang food court kasi. Actually, food court talaga siya, boys and girls. Ayun. Wow. Yan, Service Canada, boys and girls. Sana makakuha si Rain ng SIN number para makapag-work siya. Rain. And yan. Yun ang pinakamasaklap, boys and girls. Hindi pwede si Ate Rain magkuha ng SIN number kasi naka-indicate sa kanyang work permit not allowed to work, not unless tatawag ka sa IRCC, ipapa-update mo yung work permit mo
Nagbigay naman sila ng contact number ni IRCC. Para tawagan. Para matawagan kung pa pwede yung ganun na. Sayang, ready na para naman si Ate Rain mag-work. Oh. Actually, yun nga. Nabasa ko na rin naman yun. Nakalagay doon, not unless authorized, hindi siya pwedeng mag-work. It's not permitted to work. It's not permitted to work. So, pumunta lang din talaga kami sa Service Canada para malaman talaga or to confirm na kung pwede siya mag-work. Pero buti na lang din, may napagtanungan tayo kasi ang haba ng pila. Actually, mahaba lagi ang pila dun sa Service Canada kasi pumunta. Nga lang, umabante ko kasi tinanong ko lang kung pwede kami mag-apply ng work permit kasi yun lang naman yung talagang purpose namin. Mag-apply ng SIN number. Ng SIN number, mali ako. Ng SIN number. Ng student. Nakalagay nga doon, hindi daw kami makakakuha. Kasi nga, mag-i-study siya, so hindi daw niya kailangan ng SIN number. Kasi nakalagay lang sa kanyang work permit ay study, hindi work. So, wala. Mag-work ka na lang kay Tita Kat, mag-alaga ka ng babysitter. Mura lang per hour no ni Tita Kat. So ngayon naman, saan tayo pupunta? Premium Outlet! Gastos! Nagpapabili ng ano si Rain ng... Oh, hindi pala Huwag na, umuwi na tayo. Hindi na pala yung papabili Madali ka usap si Daddy magagana dyan. Hindi kasi nag-birthday si Rain. Wala pa tayo regalo kay Rain. Ganun ba yan? Oo. Ang regalo lang natin, greetings. Sige. Okay, so see you boys and girls. Ayan na, si Ate Rain. Adidas, kagaling lang namin sa Nike. Pasok, madam. $40% off. Sapatos. Konti lang tao dito, boys and girls. So nakakapagod umikot. Lalo na pag wala ka naman bibilin. Upo muna tayo dito. Hinihintay natin sila kasi nandun sila sa may brown outlet. Tumitingin si Rain ng sapatos. Namimili pa siya. Kaya umikot. Nakakalahati na kami doon sa mall. Wala pa rin napipili, boys and girls. Upo muna tayo dito. Yan. Mga makikita dito, Banana Republic. Yan, Coach. Tapos ito nga, Calvin Klein. Yung banda doon, Michael Kors. Ayan, MK. Ayan pala sila. Si Oliver, si Rain. Itong masarap dito, kainan. Milk tea. And si Rain ay ayun, nakaupo na siya doon. Nag-aantay. Medyo mahaba pila rito Sikat daw to Parating man natin. Mga gutom ito yung chicken yata. Hindi ba yan? Okay. May noodles ako. Kanin, ulam. Yan. Kain na boys and girls. Let's eat. Oh, boys and girls. May kuha-kuha siyang sapatos. Uy, salamin mo. Sino nagbayad? Mami. Thank you, Mami. Alright. Para napilitan si Mami yung ngiti niya. Yan, pauwi na kami, boys and girls, no? Dito may pupunta pa kami. Birthday yan, Mikey birthday. Ayan, dito na kami, boys and girls. Si Ona Girl, busog na naman. Ayan, Hi. Hello. Hoy, hello. Bus na isa, Ayan, hi. Video. Ano ba, video? Hello po. Ayan, Ito, tulong ko na. Ayan, Okay. 1, 2, 3. Ayun ako, boys and girls. 10:34 na ng gabi.
medyo may masamang balita. Si Ross kasi tsaka itong mga bata papapawis or nag-gym ngayon dito sa Canada. Tumawag yung kasamahan nila sa gym. May emergency nangyari kay Ross, nabagsakan siya ng plate, no? Kaya pupunta kami ngayon doon, isusugod namin si Ross sa hospital. Nakita ko yung video, feeling ko fractured kasi lumobo. So sana okay lang naman. Pero pag yun nag-shattered yung paa, nahirapan na siya mag-basketball. Okay. Boys and girls, ito sinasabi ko sa inyo. Pagka nabagsakan ng plate daw, paano nangyari? Kwento mo. Nag-ano lang ako ng plates, tapos dumala sa kamay ko, nasa pa ako nahulog. Hawak-hawak mo yung plates. Bakit? Mabigat? Iyak pa yan. Mabigat. Hindi. Nabagsakan mo? Nabagsakan ka tuloy? Nabagsakan. Ito boys and girls, dadali namin sa ospital. Buti na lang, may may Alberta Health Card. Kung walang Alberta Health Card to, kung ka na nakasamang ganyan. Sige, tara na. Ang kasama nitong dalawang to, itong pogi-pogi si... Mga nagano? Gian. At saka itong... si Evan. Ay, Evan. Kaya, tumayo ka. Akala ko fracture. Ano mo nga. Pero, to make sure, dadali na rin namin siya sa hospital. X-ray siguro to. No? Sige. So that's gonna be for free? Or for free sana. Hindi ko alam. Pero tama, buti may yelo. Okay. Sana naman walang bali. Namamagalang. Pero nakakalakad naman eh. Mali pala. Pinalakad lang kita kung kaya mo. Tingnan natin. Yan boys and girls, no? Bali, ano oras na? 2:37 11, 12, 1, 2. So 3.5 hours na kami dito boys and girls, nag-aantay sa hospital. So kita nyo, nung dumating kasi kami dito, parang pang 7 kami sa pila. Ang nag-check pa lang kay Ross is yung nurse attendant, which is kinuha lang, tingnan lang ko ano yung, kasi nung dumating kami dito may pila, di ba? Tapos punta kami sa emergency dito, tapos may pila. Nung siya na, kinuha lang yung blood pressure niya, yung temperature niya, tapos tinanong ano nangyari, tapos in-input lang lahat sa computer. So kinuha yung Alberta health card niya, at yung details niya, pati details nung guardian kasi bata pa yung si Ross. Tapos akala namin after nun, pag tinawag, gagawin na or ano na siya ng doktor. So nung tinawag siya after mga 2 hours sa loob, pipila pa rin pala sa loob. So kasi kasama ako sa loob kanina, so pumila pa rin siya. Pero ang ginawa naman doon, parang yung head nurse na, tapos parang nilapatan ulit siya ng panibagong ano lang, yung ice pack, gano'n. Tapos pinainom siya ng Advil, pampatanggal daw ng manhan. Hopefully wala namang bali. Sabi naman ng nurse, hindi naman daw bali kasi na-ipe-pressure niya, pero need pa rin daw i-x-ray, tsaka syempre tingnan pa rin ng doktor talaga, hindi lang ng nurse. So yun boys and girls, 3.5 hours. Sana hindi naman tayo umabot ng matagal. Okay na boys and girls, ito na, pati nga ang ginawa. Anong sabi sa'yo? In-x-ray? In-x-ray lang ako. Tapos Ano lang daw ng Advil, tapos wag na infection. walang bali? Wala naman. Ayun, walang bali boys and girls, buti na lang, thank you Lord. Ayun na, mag-uumaga na, no? Mapapansin nyo. Okay, time check boys and girls, 4:30 AM, 11, 12, 1, 2, 3, 4:30. So 5.5 hours kami dito. In x-ray daw si Ross, wala namang bali, tama.
binalutan lang, tapos pinainom lang siya ng gamot na Advil. Pero mabuti na yung sigurado kahit nag-antay tayo ng 5 hours. At least walang baling nakita. Nakatulog namin ng konti sa waiting area ni Ona. And pauwi na kami. Ay, oo nga pala, wala kaming binayaran na kahit ano. As in, lumabas na lang kami. Walang nag-check na papel or anything. Libre.